nagtataka ako dito sa ginagawa na naman nitong House Committee on Justice. By the way, unang-una nagtataka ako bakit nagalit tong si Percy Sendanya sa akin. Bakit nga ba? Ang sabi ko lang naman doon sa aking talumpati sa Davao, etong si Luistro at si De Lima ay napakapangit ng sinasabi. Kasi nga, Tony, bitin eh. Eh, siyempre hihinga ako eh. Siyempre, hihinga ka nandun na. kasi tablado. Pwersado. Kaya pala eh. Ganon. Siyempre, nung sinabi ko, napakapangit, kinapos ako ng Hininga. hangin. Oh, hangin. Napakapangit. Hinga muna ako. Wala nang hangin yung katwiran, lungs tama. ko eh. Opo, Ay, tapos? napakapangit. Higa. Nang sinasabi, Nang sinasabi. dinugtungan ko naman agad, wala pang 3 seconds eh. Ay, palagay ko siya naman, hindi niya narinig yung kadugtong. Oh, di naman imposible. Bago sabi ko yan, si Percy Sendanya ay tabingi ang pangangatwiran. Huminga rin ako. Siyempre, ka rin tuloy-tuloy, persado, gigil na gigil ka mag-speech eh. Eh, bakit nagalit siya? At bakit sinasabi niya, ang sinasabi ko ay yon, eh bakit nagalit siya? At hindi baling magalit ka, pero dapat ang sagot mo, hindi tama yung sinasabi kong pangit yung sinasabi ni Luistro at ni De Lima sa nabaluktot sa batas. Sana binanggit niya ibatas. Oh. Diba? Hindi tama yung sinasabi ni Atty. Topacio na hindi pangit yung sinasabi ni Luistro at ni De Lima dahil ayon sa batas ganito, ilagay mo yung argumento mo. Ayun. O hindi tama yung sinasabi ni Atty. Topacio na tabingi ang aking nangangatuwiran sapagkat gano'n. Anong sinabi niya? Dugyot, manyak. Yung ba naman debate? Lalo tuloy tayong naniniwala na tagilid ang kanyang pangangatwiran. Kasi hindi siya nangatwiran eh. O paano natin sasabihin hindi pantay ang kanyang pag-iisip? Ha? Kung gano'n ang argumento niya, sasabihin niya sa akin, dugyot, manyak. Yun ba naman ay legal argument? Mali yun. Dapat pang matanda ang argumento. Oo, Pambata yun eh, yung mga bata, ganun para eh. tayong grade 3, pero si Sendanya di ba? Ikaw naman, Pero Tony, next time, huwag nyo na mabibitin eh. Hihinga nga ako eh. Anong tingin mo sa akin? Yun talaga tingin nila sa atin para tayong Bakit? Ano ba? nabibitin sila sa Ngayon, mga... masabay, mahirap yung Pahayag nabibitin. mo. Opo. Ayaw na ayaw ni... Ang mabibitin. ayaw ni Laila de Lima yung nabibitin. Ay, grabe! Patay tayo dyan! Hindi ba kung ikaw ay na-offend dahil nabitin lang ng ilang segundo, hindi ba parang inamin mo na rin? Naku sir, pasensya na kayo. Masyado kayong bigot. Pambira naman yun. Huminga nga eh. Kayo ba hindi kayo huminga pag nagsasalita kayo? Pag nagtatalumpati kayo sa tribuna, hindi ba kayo huminga? Siyempre, pag kumakanta, ang tawag dyan sa kanta ay phrasing, di ba? Breath control. Di ba? Halimbawa, kakanta ka ng, di ba? Nananabik. Puso ko sa'yo'y nananabik. Diba? Diba? Ganun ka. Ayun, pwede, diba? pwede. May katwiran kayo. Pwede. Okay. Anyway, speaking of House Pwede Justice mabitin. Committee, Okay. ito ang kinakataka ng marami. Iniimbestigahan nila yung salin ni Vice President Sara Duterte. Ito yung summary naman eh. Opo. Ito ay, noong 2020, si VP Sara Duterte ay may salin na 44.8 million. Okay. Ito'y tumaas ng 58.2 million noong 2021, noong 2022, 71.7 million, at noong 2023 ay tumaas ng 77.5 million. Okay. Sa makatuwid baga ay 97% ang itinaas. Opo. Di ba? Halos dumoble. Ngunit ito ay may paliwanag. Kung saan ang galing negosyo, yung law practice ni Man Scarpio. Opo. Dati naman bago pa naging VP si Sara ay practitioner na talaga si Man Scarpio. Ngunit mga kababayan, bakit parang nagtatalumpati ako sa tribuna? Hihinga ulit ako baka sabihin nyo bitin. Etong si Pangulong Marcos
Ha? Noong 2020 at 2021, Okay. bago siya maging Pangulo, ang net worth lang niya, ang salin lang niya, ang dineklara niya ay 203.8 million. Okay. O, tama naman, di ba ga? Kasi noong 2020 naman, 2021, wala naman siyang hanap buhay. Opo. O, ewan ko kung minana niya yun, etc. Wala naman tayong problema ron. Ngunit, noong 2022, noong naging presidente siya, at Opo. take note, presidente lamang siya from 2022 June hanggang December, so kalahating taon lamang pa siyang nagiging Pangulo, ang 203 million niya ay naging 960.7 million. Oh, malaki, di ba? Oh, 700 million ang itinaas sa isang taon. Sa Okay. isang taon. Oh. At yung 2023, yung last available na salin niya, Opo. ang kanyang net worth na ay 1.157 billion. Naging bilyonaryo po habang Pangulo si Pangulong Marcos. Noong siya ay hindi umuupo bilang Pangulo, ang kanya lamang yaman ay 230 million. Nung pagkatapos ng isang taon at kalahati labang na siya ay Pangulo, siya ay naging bilyonaryo. Hindi imbestigahan. Oh, ang taas ng kanyang yaman ay 575%. 575% times 5. 5 doble ang kanyang yaman mula nung siya ay hindi Pangulo hanggang 1 taon at kalahati pa lamang na siya ay Pangulo. Si Speaker Romualdez naman, mga kababayan, noong 2020, 475 million ang kanyang yaman. At yun din ang kanyang yaman noong 2021 sapagat siya ay congressman lamang naman. Oh, di ba? Wow. Ngunit, ito ay consistent hanggang 2023. Opo. 475, naging 493 million. Ngunit, mga kababayan, noong 2024, nung siya ay speaker na ng 2 taon at kalahati, Opo. naging 3,465 million ang kanyang yaman, mga Sus, kababayan. Mario. Sa makatuwid bagay, 628%, 6 na doble, halos 7 ang itinaas ng kanyang yaman. Oh. Bakit, mga kababayan, ay hindi ito imbestigahan ng House Justice Committee? Palakpakan, palakpakan. Palakpakan. Ano na, ano? Eto pang isa, mga kababayan, si Ombudsman Remulla. Natatawa ako sa sarili ko. Parang ano eh. Ano ba yan? Parang, sige. Na kasaad sa kanyang 2025 na salin, ang kanyang yaman ay 441.7%, mga kababayan. Tumaas ng 2,000% mula nung 2005. Bakit, mga kababayan, hindi rin imbestigahan ng House Justice Committee? Palakpakan! Kaya, mga kababayan, tama na. Ay, nako, Tony. Parang nangangampanya na eh. No? Talagang talagang. Thank you! Thank you! Maraming salamat! Kaya sa susunod na halala na yan, ano ba yan? Aha. Pero attorney, sa mga pamimili na kung sino ang iimbestigahan at iimbestigahan, sino po ba ang dapat masunod? Ay, selective po nga. Kita nyo nangyari. Yun. Yung mga final laban kay VP Sara Duterte, yun ang umusad. Yung kay Pangulong Marcos, may ebidensya. Yung sa amin nga, ayaw tanggapin eh. Opo. Can you imagine that? Ayaw tanggapin. Eh, kahon-kahong ebidensya ang inilabas namin. Eto,
Ngayon pa lang sila naghahanap ng ebidensya. Kaya nga sabi ko, labag po yan sa konstitusyon, nagiging fishing expedition. Kaya sabi ko, this is hindi lang fishing expedition, fishy expedition pa to. Pero mo, sufficient and foreign substance, ngayon ka lang maghahanap ng ebidensya, hahanapin mo yung salin, ni wala ka palang anong tawag dito, certified true copies ng salin. Ayun. At etong mabigat, eto nagtataka ko, eto opinion ko lamang naman, ayoko namang sabihin mas magaling ako sa ating lehislatura. Di ba tumaas ng husto ang presyo ng mga produktong petrolyo. Yes. Dahil nga doon sa gera, hindi naman natin kasalanan. Sabi nga ni Ping, ay kasalanan ni Trump. Kaya ang payo ko kay Ping, punta ka sa White House at mura-murahin mo si Trump. Kasalanan pala niya eh. Ba't doon ka mangangawa sa Senado? Ayaw mo imbestigahan yung flood control. Si Trump ang iimbestigahan mo. Patawag mo si Trump kung gusto mo. Sabi naman ni Gipo, buksan daw ang Strait of Hormuz. Samantalang narinig ko yung isang panayam niya, wala daw naman tayong kakayahang magpadala ng mga barko roon para eskortan yung mga barko roon. So payo ko kay Gibo, pupunta siya sa Strait of Hormuz. Yun, magpalutang-lutang siya sa gitna. Sasabihin niya, wag yung harangan! Baka wish lang yung attorney. Wish Iumpog lang. niya yung noo niya roon. Sa mga hahara. Anyway, di ba ang nangyari ay tumaas nga ang mga presyo ng produktong petrolyo at nag-certify ng urgent ang ating Pangulo na yung bill na iaangat yung excise tax. Yeah. Oo, ang kinakataka ko okay naman ito. Ipaliwanag natin yung batas na yon, yung naipasa, yung Republic Act 12316, yan ay nagbibigay sa Pangulo ng kapangyarihan na suspendihin o bawasan ang fuel excise tax kapag dumating na sa isang level yung Dubai crude oil. Halimbawa, dumating na sa 80 dolyar. US dollars ito kasi US dollars denominated ang crude oil Pwede niyang bawasan ito. At itong kapangyarihan na to ay hanggang Disyembre 31, 2028. So matagal-tagal din. Okay din naman. Oo. At ito, kapag kanyang tinanggal yung excise tax, maaring mabawasan ang presyo outright 6 to 10 pesos. So okay naman ito. Okay naman ito. Lamang ang nangyari ay ang tatamaan ang gobyerno. At sinabi na nga ng Department of Finance, mga 125 billion daw, billion. Ang mawawala. Ang mawawalang revenue kasi excise tax to tax. Pag hindi ka nakakolekta ng buwi, syempre yan ang income lamang ng gobyerno sa kinukuha ang income ng gobyerno ay basically taxes. May ibang sources ng income ang gobyerno, yung rental ng government property, sale ng government assets, etc. Pero usually taxes yan. Hindi na natin afford ito dahil ang mga pondo ng gobyerno ay ninakaw nga. Itong 124 billion, kayang-kaya namang saluhin ng gobyerno yan. Kung hindi trilyon nga ang ninakaw Yun ang problema rito sa excise tax. Nagtataka ako kung bakit hindi pa ginawa yung urgency ng remedial measures para malunasan yung pagtaas ng bigla ng mga prices of petroleum products na i-reinstate yung oil regulation o magkaroon ng oil price stabilization fund katulad nung dati, di ba? Sabagkat itong oil deregulation, ito po ay 1998 na tanggal yung OPSF, nagkaroon ng Republic Act 8479. Anong nangyari? Ito hindi ko, baka sabihin nyo, nagmamarunong tayo, hindi ko po ma-explain to ng detalyado sapagkat hindi ko ito expertise. So basic lang po ang ating itatalakayan dito. Ang oil deregulation ay yung pagtanggal ng kontrol ng presyo ng
ng langis. Kasi dati, nung panahon ni Marcos hanggang 1998 is panahon ni Pangulong Ramos. Kung hindi ako nagkakamali. Kasi June 1998 naging Pangulo si Erap. Pagkatapos ng eleksyon, natalo niya si Joe de Venecia. Diga. Yun. Okay. Dati kasi, merong control. Halimbawa, sasabihin ng hindi pwedeng basta magpresyo ang mga oil companies ng gusto nila. Sasabihin ng gobyerno, eto presyo, 7 piso. Dati, 7 piso, 1 litro. Yan. Lahat yan, pare-pareho. 7 piso, kahit saan ka pumuntang gas station, 7 piso. 1 litro ng gasolina. Ngayon, paano pag tumaas ang langis? Yung sa excise tax, may iniipon sila, parang yun yung paluwagan. Parang butaw. Oo, Butaw. iipon ka. Yeah. Halimbawa, a certain percentage ng tax nandun sa Oil Price Stabilization Fund. Ayun. Halimbawa, sinabi ng gobyerno, 7 pesos lang ha. Sasabihin ng mga oil companies, Boss, hindi namin kaya ng 8 kasi tumaas ang krudo. Ayun. Anong 7 pesos? Kailangan ibenta namin ng 8 pesos, otherwise lugi kami. Ayun. Sabihin ng gobyerno, relax, pare ko. Meron dito. Yung diferensya ng 7 at 8, which is 1 peso, Pag-usapan. hindi pag-usapan. Ano po? Ibibigay namin sa inyo. Oh. Yan. 7 piso kolektahin mo sa mga consumers, piso kolektahin mo sa gobyerno, 8 pesos, everybody happy. Parang sinagot Hindi tumaas nila. yung presyo ng gas, di ba? Dahil 7 piso pa rin, kahit tumaas ang presyo ng krudo. Hindi nalugi yung mga kumpanya kasi binigyan sila ng piso ng gobyerno. Okay. Mas maganda pala yan. Maganda yun. Oo, ganun talaga. Hindi pa bigla-bigla no, kinabukasan. Bago na. 12 pesos ang taas. Nagkakagulo, maganda lahat pala yan. nagpapakarga, di ba? King Koy eh. Stable, kaya nga stabilization Opo, fund. opo. Tinanggal po yan ng 1998. At sinabi ng gobyerno basically sa mga kumpanya, bahala kayo sa buhay nyo kung anong presyo. Sinong apektado? Number 1, mga drivers and consumers. Yes, opo. Sapagkat pag nagsabi ang mga gasoline or oil companies, bukas, dagdagan natin ng 10 piso per liter, walang magagawa ang gobyerno. Hindi naman sumasabay yung pataas ng pamasahe. Sinong nauupakan? Taong bayan. Taong bayan. Yan ang mabigat. Sino nakikinabang? Oil companies lamang. Hindi katulad dati, protektado ang kababayan, hindi lugi ang oil companies. Okay. Everybody happy Everybody dati. happy. Ngayon, ano nangyari? Kung kukunin mo pa sa excise tax para bumaba ang presyo, Opo. walang epekto. Tiba-tiba pa rin ang mga oil companies. Ang bumaba lang ay 10 pesos. Kung 120 diesel, magiging 110. Wow. Mataas pa rin. Yun ang problema. Ang nakinabang oil companies, ang nawalan ng income gobyerno, kapag nabawasan ang pera ng gobyerno, sino magsasuffer? Taong bayan. Taong pa bayan, rin. babawasan ng health services, babawasan ng patrol ng pulis, etc., etc. Yan ang ginawang kakengkuyan ng gobyerno. Sa halip na everybody happy, ang oil companies lang ang happy, government not happy, people not happy. Not happy. Yon, kamoting kahoy. At sa notang yan mga kasama ay magbabalik ang Hiyesesyo Topacio. Pagkatapos sa mga commercial information update ko sa alalahan po kayo sa news flash, breaking news, news, record, news, moment at kung ano na pang kasunod. Yeah, ba?